na sa lahat. Natutulog sa sofa ang lalaking yan nang sumulpot ang kawatan. Tinangay ang laptop at cellphone sabay sibat. Ito pang isa, lalaking may takipang muka nagnakaw ng cellphone at tablet sabay takas. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Magkasunod na sunog sa Parañaque. 30 bahay natupok kaninang tanghali sa barangay San Antonio. Kagabi lang nang magkasunog din sa kabilang barangay kung saan isa ang patay. Senator Bato de la Rosa ipatatawag ng PNP CIDG kaugnay ng extrajudicial killing sa Davao. Task Force para sa natakbi ng senador binuwag ng DILG. PDP laban, iba-blacklist daw ang mga kongresistang bobotong pabor sa impeachment ni VP Sara. Sa bulsa video, batang tumatawid na salpok ng motorsiklo. Rider, hindi man lang huminto. At ngayong araw ng mga ina, anong treat mo kay mama? Mothering din ba gaya ng atake sa nauusong millennial versus Gen Z trend? Natupok ang nasa 30 bahay sa Parañaque kaninang tanghali. Kagabi lang, nagkasunog din sa lugar kung saan isa ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Malaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Santa Maria Road sa barangay San Antonio sa Parañaque kaninang tanghali. Pasado alas 12, sumiklab ang apoy sa residential area. Mabilis itong kumalat, lalo't gawa sa light materials ang mga bahay. Ang isang residente nga, hinimatay na dahil sa taranta. Himatay na. Doon sa lilim. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil makipot ang daan at mainit pa ang panahon. Because of mga sa hangin at saka sa sikip din ng daan, medyo at sa init ng panahon, medyo nagre-raise talaga siya sa third alarm. Halos 2 oras rin nagtagal ang sunog bago tuluyang naapula bandang 1:41 PM. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Nasa 30 bahay ang natupok habang nasa 60 pamilya naman ang apektado. Kahapon nang magkasunog din sa kabilang barangay ng San Dionisio. Pasado alas 5 ng hapon nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay na ito. Sa kasamaang palad, isa ang nasawi sa sunog. Natagpuan ang kanyang katawan sa bahay na pinagmulan ng sunog. Ayon sa BFP, posibleng natutulog ang biktima ng magkasunog at nasawi dahil sa suffocation. Sa kabuuan, 3 bahay ang natupok at 12 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Samantala, sa pulsa video ang pagsalpok ng motorsiklo sa batang babaeng tumatawid sa Maguindanao del Sur. Ang rider hindi man lang huminto. Narito ang Frontline Report. Sa kuha sa CCTV, tumatakbo patawid ng kalsada ang batang Sigyana nang sumalpok ito sa humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang bata at gumulong sa gilid ng kalsada. Ang motor, hindi man lang huminto. Agad na sumaklolo ang mga lalaking nasa malapit na tindahan. Ayon sa kagawad ng Barangay Salbu, pauwi na ang 8 anyos na Sigyana matapos makipaglaro sa pinsan. 1 o'clock atin kay mag-uwing bata kay galing sa mga pinsan nila ma'am. Tapos mag-uwi kay magtanghalian. Tumatawid na siya ng kalsada po. Ayun, na-hit-run. Nakuha ng yung motor na single. Ligtas at nagpapagaling na ngayon si Giana, habang ang rider tinutugis na ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Sailin de la Cruz, News 5. Wala pang isinasa publikong arrest warrant ang ICC, pero meron daw ipapadalang sabina ang PNP kay Senator Bato de la Rosa. Ang ugat niyan, ang papel ng senador sa umano'y extrajudicial killings noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nasa Frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. The CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here
in aid of investigation of the previous crimes. Ipapasabpina si dating PNP chief at ngayon Senator Bato de la Rosa. Yan ang sentro ng naging press con ni Interior Secretary John Vic Remulla kanina. Manggagaling ang sabpina sa PNP Criminal Investigation and Detection Group at kailangan personal na humarap si Bato. Ang ugat niyan, ang investigasyon ng House Quad Committee sa papel ni De La Rosa sa umano'y extrajudicial killing sa Davao Region. He has never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as City Director and Regional Director of Davao. Paglilinaw ni Remulla, hindi ito arrest warrant. Wala rin daw itong kinalaman sa International Criminal Court. I will repeat, we are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Pero nang tanungin kung dahil sa Quadcom hearing ang sabpina, bakit ngayon lang? Sagot ni Remulla, Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. kahapon lumabas ang impormasyong pinaaresto na umano ng ICC si Senator De La Rosa. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, nasa Pilipinas na rin daw ang mga kinatawan ng Interpol para sa pag-aresto kay De La Rosa. Pero ayon sa ICC, wala pa silang inilalabas na public arrest warrant. Kung matatandaan, March 7 noong nakaraang taon, nag-issue ang ICC Pre-Trial Chamber 1 ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Classified ang warrant na secret. Makalipas ang 4 na araw, March 11, ginawang public ang arrest warrant. Sa parehong araw, naaresto ang dating Pangulo. Pero sa ngayon, ayon sa DILG, wala pa silang natatanggap na impormasyon o kopya ng naturang warrant. We do not have a red notice for General De La Rosa. Okay, news has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy. Binuwag na rin umano ni Remulla ang dapat sanang task force na aaresto kay De La Rosa. Well, as I said, there is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none, okay? So we have dismantled that task force. Muli pang paglilinaw ng kalihim, hindi lang ang senador ang ipapatawag ng CIDG. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Naniniwala si Remulla na nasa Davao Region si De La Rosa. Inalerto na rin daw nila ang mga pulis para sa ihahain na sabpina. Sinubukan ng News 5 na humingi ng pahayag kay Senator De La Rosa at sa kanyang legal counsel, pero wala pa silang sagot. November 2025 pa umuugong na may arrest warrant ang senador. Mula noon, hindi na siya nagpakita sa publiko at hindi na pumasok sa Senado. Isa si De La Rosa sa mga pinangalanang co-perpetrator o kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ito'y kaugnay ng madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon kung saan nagsilbi siyang PNP chief. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. May bago ng legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC. Kinumpirma ito mismo ng kanyang nagbitiw na abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, pero hindi pa ito pinapangalanan. Sa message ni Kaufman sa News 5, mismo ang partner daw ni Duterte na si Hanelet Avancenia at anak niyang si Kitty ang pumili ng bagong abogado. Dagdag pa niya, nagbitiw siya bilang legal counsel matapos kumpirmahin na handa na ang bagong hahalili sa kanya.
Naniniwala naman ang kampo ni Duterte na hindi ito magdudulot ng delay o makaaapekto sa ICC proceedings. Sa ngayon, hinihintay pa ni Kaufman na maaprubahan ng ICC ang hiling niyang pagkalas sa defense team ni Duterte. Bago yan, una nang nagbitiw ang Associate Counsel ni Duterte na si Dov Jacobs noong Biyernes. Blacklisted o hindi natatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP laban ang mga mambabatas na bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bukas po magkakaalaman sa plenaryo ng Kamara kung muli bang mapapatalsik sa pwesto ang bise. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa hinaba-haba ng deliberasyon, botohan, sagutan at paghihintay, sa plenaryo rin sa Kamara ang tuloy ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Bukas, May 11, ipepresenta ng House Committee on Justice ang kanilang report sa Articles of Impeachment. Sabi ni Committee Chairwoman Jervil Luistro, handa silang depensahan kung paano nila nakitaan ang probable cause o sapat na basihan ang impeachment. We will anticipate that there will be debate. Pwede rin natin i-anticipate the proceeding that we had in the Justice Committee might be questioned by some of the members of the House. But we will be responding to all the questions of the House members. Katunayan, wala raw nararamdamang pressure si Congresswoman Luistro patungkol sa botohan. Tatalima lang naman daw kasi sila sa sinasabi ng saligang batas. Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. Paano naman kung may humarang sa findings ng komite? Ayon kay Luistro, wala silang kinababahala dyan. They will be making manifestations. They will be raising questions, perhaps on constitutionality. I think that's part of due process, so that there will be thorough deliberation before the voting. Sabi naman ni House Justice Committee member Joel Chua sa programang Politika All the Way ng One News, mahihirapan ng kumontra ang mga kaalyado ni VP Sara sa impeachment dahil nakakalunod na raw ang mga ebidensya laban sa bise. Sabi nga nila, di ba, ang hustisya dapat nakapiring. Nakapiring. Oo. Paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensyang pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So we're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman silang umapir. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. Oh. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Samantala, para sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi sinserong paghahangad sa pananagutan ang impeachment laban sa bise. Pamumulitika lang daw ito sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ang mga mambabatas daw na bobotong pabor sa impeachment, mabablacklist o hindi natatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP. Posible pa raw suportahan ng partido ang mga makakalaban ng mga ito. Anila, hindi raw ito pagbabanta kundi isang political accountability. Itinalaga bilang Pangulo ng partido ang kapatid ni VP Sara na si Davao Mayor Baste Duterte noong nakaraang buwan. Samantala, nagtipon-tipon ang daang-daang taga-suporta ng bise sa Rizal Park sa Davao City nitong Sabado. Layon daw nilang magkaisa at manalangin para kundinahin ang anilay panggigipit kay VP Sara. Nasa The Hague sa The Netherlands ngayon ang bise at nakatakdang bumiyahe sa 4 pang bansa. Di bababa sa 106 na mga kongresista ang kinakailangan bumotong pabor para ma-impeach ulit ng Kamara si VP Sara. Kung ma-impeach, agad-agad magkukonvene ang Senado na tatayo bilang impeachment court. Dadalo naman kaya ang bise sa kanyang paglilitis? I wish to believe na dadating ang Vice Presidente. This is her last opportunity to present her evidence. And if she will be missing this opportunity, then we have reason to believe na baka nga mag-result ito sa conviction. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.
Nakarating na kay Senate President Tito Soto ang bulong-bulungan ng kudeta sa liderato niya sa Senado. Sa isang text message sa Senate reporters ngayong araw, sinabi ni Soto na tulad ng lagi niyang ginagawa, magsisilbi lang siya sa ikagagalak o kagustuhan ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Maninindigan daw siya at tatalima sa ngalan ng konstitusyon. Ipasa sa Diyos na rin lang daw niya ang lahat. Matatanda ang may bali-balita ng kudeta sa Senate presidency ni Soto mula umano sa mga kaalyadong senador ni Vice President Sara Duterte. Para umano ito sa pagpigil sa Senado na mag-convene bilang impeachment court, oras na makarating doon ang articles of impeachment laban sa bise. Wala pang kumpirmasyon rito ang ibang senador. Pantay panahon naman tayo mga kapatid, bahagya ng humina sa tropical depression ang bagyong Kaloy. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa silangan ng Surigao City. May lakas ang hangin nito na 55 km per hour at pagbugsong aabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito pakilagang kanluran sa karagatan. Mananatili itong malayo sa lupa hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, may binabantayan ding low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Pero hindi pa ito nakikitang magiging bagyo. Mamayang gabi posibleng magdulot ng panakanakang ulan ang tropical depression Kaloy sa Eastern Visayas at Caraga. Easterlies naman ang magdudulot ng maulap na panahon na may isolated rain showers sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Naka-red alert na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ibig sabihin, naka-alerto na ang lahat ng disaster response teams sa posibleng pinsala ng bagyo. Higit 4 million family food packs na ang nakahanda habang higit 200,000 ang non-food items. Susunod, mag-asawang senior citizen sakay ng SUV, sugatan matapos sumalpok sa truck. Spa sa Paranaque, kuta pala ng sexual exploitation. Ilang menor de edad at isang sanggol nasagip. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, kabi-kabilang aksidente sa Misamis Oriental, sugatan ng mag-asawang senior citizen matapos sumalpok ang kanilang sasakyan sa truck. Habang sa Bukidnon naman, patay ang isang tanod nang sumalpok ang kanilang multicab sa isang fruit stand. Narito po ang report. In Jesus' name. Gawas, kisa pa na diha. Humihingi ng saklolo ang lalaking yan na nakaipit sa ilalim ng kubo. Sa gilid ng kubo, mapapansin ang nakatagilid na multicab. Duguan at namamaluktot naman sa sakit ang isa niyang kasama. Ang dalawa, kabilang sa 10 sakay ng multicab na sumalpok sa isang fruit stand. Na-involve po dito yung mga membro po ng barangay rescuer at mga tanod natin ng barangay 7. Galing po sila actually sa Talisayan ni Misamis Oriental, gawa po ng grade A seminar nila. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang multicab at napunta sa kabilang linya bago sumalpok sa fruit stand. Nadamay at naararo pa nito ang isang motor. Isinugod sa ospital ang dalawang lalaking sugatan pero nasawi ang isa kalaunan. Sa Lagindingan naman sa Misamis Oriental, tulong-tulong ang mga otoridad sa paghila ng isang SUV na sumalpok sa likuran ng abandonadong truck. Pahirapan din ang pag-rescue sa mag-asawang senior citizen na sakay ng SUV. Sa paunang investigasyon, nakaidlip daw ang driver. Hinahanap na ngayon ang may-ari ng nakatiwangwang na truck sa gilid ng kalsada habang nagpapagaling pa sa ospital ang mag-asawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Tinangay ng kawatan ang isang nakaparadang motorsiklo sa Laguna. Hindi pa nakontento at dinekwat din ang bag na may lamang 3,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kuha sa CCTV ang lalaking naka-helmet na ito sa isang bahay sa San Isidro, Cabuyao, Laguna. Akala mo'y may hinahanap lang, pero ang lalaking yan, kawatan pala
na nagtatangkang pasukin ang bahay. Sinubukan niyang buksan ang pinto pero hindi gumana ang teknik, kaya't ang nakaparadang motor na lang ang pinagdiskitahan nito. Hindi pa nakontento ang kawatan at muling bumalik at sandaling sinilip at kinuha ang bag sa ilalim ng isang lagayan. Kwento ng may-ari ng biktima, kinaumagahan na nang mapansin nilang nabuksan na ang kanilang gate at wala na ang motorsiklong matagal rin nilang pinag-ipunang bayaran. So yun na, talagang parang dagabok na yung dibdib ko. So check namin yung camera. So doon nakita ko na na-check ko sa cellphone. Nagpupumilit siyang pumasok sa bahay. So yun talaga yung intention niya. Natangay ang kanilang motorsiklo na nagkakahalagang 60,000 pesos, pati na ang bag na may lamang nasa 3,000 piso. Sa isa pang CCTV ng gabing yun, makikitang naglalakad pa ang lalaki at ang posibleng kasabwat nitong nakamotor. Tila nagsisilbi itong lookout habang minamanmanan ng kawatan ng isang bahay. Sa pagtatanong-tanong ay nadiskubre nilang residente lang din ng kanilang barangay ang dalawa, pero hindi raw nila ito mahanap. Nakatakda namang maghain ng reklamo ang biktima laban sa salarin, oras na matunton ang kanyang kinalalagyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI ang isang spa sa Parañaque na pugad daw ng kalaswaan. Naaresto ang 7 individual na planong kasuhan ng human trafficking. Nailigtas naman ang 12 biktima umano ng sexual exploitation. Kabilang dito ang ilang menor de edad at isang sanggol. Lumalabas sa investigasyon na iniaalok umano ang mga biktima bilang mga therapist para sa tinatawag na neuromassage at lingga massage na kalaunay natuklasang may kapalit na serbisyong sexual kapalit ng pera. Sa iba pong balita, natagpuan ng isang mahing isda sa Lebac, Sultan Kudarat ang isa umanong ambergris o suka ng balyena. Tanghali raw po nitong Biyernes nang makita ang mistulang malaking bato hindi kalayuan sa pampang ng barangay Tipuan. Inabot na ng gabi nang magtulong-tulong ang mga mahing isda na hilain ito sa dalampasigan. Aabot po sa 200 kilos ang timbang nito. Itinurn over naman sa DNR ang naturang suka ng balyena. Sinailalim ito sa laboratory confirmation. Habang iniintay ang resulta, inilibing muna ito para maiwasan ang hindi otorisadong paglapit ng ilang residente. Kung mapatunayang ambergris nga ang naturang bagay, posibleng malaki ang halaga nito sa merkado. Ginagamit kasi ito para maging long-lasting ang bango ng mga high-end perfume. Supermom na maituturing ang isang single parent mula sa Cavite. 4 niyang anak na itaguyod sa negosyong salon na cafe pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pampering at self-care. Para sa ilan, yan ang perfect treat ngayong Mother's Day. Ang isang nanay, nagtayo nga ng sariling cafe at salon dito sa Tagaytay, Cavite. Pero di lang pagpapaganda at relaxation ang rason sa likod nito. Ako si Ruby Sosima, isang single mom. 4 ang anak ni Mami Ruby, kabilang ang isa na may autism at type 1 diabetes. Kahit maliliit pa lamang ang mga anak noon, kinailangan daw niyang magdesisyon na itaguyod silang mag-isa. Kasi dumating talaga yung time noon na ultimo kamote hinihingi lang namin. Kung sa tingin mo ay hindi nakakatulong, bakit ka magpipis? Kasi unang-una may anak ka na eh. Ilaban mo yun. Hindi ka nag-asawa para sa convenient. So kung kailangan mo tumiwalag para mabuo mo ang iba at mas nakakarami, gawin mo. Samot-saring trabaho at negosyo ang pinasok ni Mami Ruby para maibigay ang pangangailangan ng mga bata. Pero di raw niya pinabayaan ang obligasyon na iparamdam ang pagmamahal at pagkalinga sa mga ito. Umiiyak ka sa bus, bit-bit ko yan. Kung saan. Tapos nagtitinda ako ng ukay. Nakaranas pa ako na nawawala yung panganay ko, yung pala nakatulog sa ilalim ng ukay-ukay. Kahit po super busy niya sa trabaho, hindi po niya kami nakakalimutan. Sa amin pong 4, I have hyperthyroidism po. My ate has anxiety and depression, and yung kuya ko po may autism. Mommy mas strong because she could keep up po. And kung ako po, papiliin ako ng iba, si Mommy lang pong pipiliin ko. I love you, Mom.
Dahil may background sa physical therapy at nagkaroon ng pagkakataon na mamuhunan, sumugal si Mami Ruby sa negosyo noong 2019. Ngayon, hindi na lamang ito basta negosyo. Nagsisilbi rin itong pag-asa para sa mga kapwa niyang single mom. Nung nag-apply po ako dito, tinanong niya bakit para sa mga anak ko kaya ako nag-apply dito. I-push pa yung sarili namin na makaangat pa. Yung madami pa kami matutunan, nararamdaman niya yung mga nararamdaman namin, yung mga pangangailangan namin na kailangan namin talagang magsumika para sa mga anak namin. Parang kapamilya po ang tingin niya sa amin. Habang sama-sama silang kumakayod para sa pamilya, isa lang ang pakiusap ni Mami Ruby sa kung paano tratuhin ang bawat customer nila. Pag may pumunta ng nanay dyan, pagpasok pa lang, alam nyo na gusto niya ng usap kasi may approach siya na sinisimulang conversation eh. Ibigay nyo yun. May client naman na, naantok ako eh, gusto mo pahinga. Alam na nila yun, hindi nila kakausapin. Dahil ayon kay Mami Ruby, ang mga nanay sanay maging matatag para sa iba. Kaya ang kahit sandaling katahimikan o tsikahan, isang kape at kaunting pahinga lang, malaking ginhawa na. Happy Mother's Day! Bea de Guzman, News 5. Susunod sa pool sa CCTV, lalaking natutulog, ninakawan ng gadgets. Mga pasahero ng barkong tinamaan ng hantavirus sisimulan ng ilikas. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinimulan na ang paglikas sa mga pasaherong sakay ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Dumaong ang MV Hondio sa Spanish island na Tenerife. Isa-isa munang nag-health check sa higit 100 pasahero bago isagawa ang evacuation. Nagpadala naman ng eroplano ang iba't ibang bansa para sa kanilang mga stranded na citizen. Doon, magsasagawa ng home monitoring. Ang mga tripulante naman kabilang ang 38 Pilipino mananatili sa barko para pumunta sa Netherlands para isagawa ang disinfection sa sasakyan. Sa huling report, 3 pasahero ang nasawi ng dahil sa hantavirus. Sa pulsa video ang pagsalpok ng pickup sa isang school bus sa New York sa Amerika. Pasakay na sana ang estudyante sa nakahazard na bus. Maya-maya sumulpot ang humaharurot na truck at sinalpok yan. Sa takot na pabalik ang binatilyo sa kanilang bahay. Base sa investigasyon na 6 ang sugatan, kabilang ang driver ng pickup at bus at 4 na bata. Dinala sila sa ospital. Lumalabas naman na panay ang cellphone ng pickup driver kaya hindi nito napansin ang nakahintong bus. Mahaharap siya sa kaukulang mga reklamo. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng mga kawatan sa magkakahiwalay na insidente. Sa Taguig City, ninakawan ng gadgets ang biktima habang tulog. Narito ang Frontline Report. Malalim ang tulog ng lalaking yan sa kanyang sofa sa barangay Bagong Bayan sa Taguig. Nang biglang dumating ang isang lalaki, dahan-dahang pumasok at diretsyong dinampot ang isang laptop. Habang patingin-tingin pa rin sa natutulog na biktima. Sa gate, makikitang may isa pang parating na lalaki. Tumambay ang bagong dating sa pintuan na parabang lookout. Ilang saglit pa, kinuha rin ang cellphone sa kamay ng natutulog na lalaki. Matapos ang mahigit 3 minuto, binulsa na nito ang mga nakuha sa bahay sabay sibat. Base sa investigasyon, galing ospital ang biktima at pagod matapos bantayan ang kapatid na may cancer. Kaya raw nawala na sa isip niyang isara ang pinto. Napag-alaman namang dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang isa sa mga kawatan. Tinutugis na ngayon ng mga otoridad ang 2 sospek. Sa Santa Maria, Bulacan naman, isang kawatan ang nanloob sa bahay sa barangay Bagbaguin. Nakabalot ng t-shirt ang mukha nito at dahan-dahang nag-ikot sa naturang bahay. Natangay niya ang isang cellphone at isang tablet. Nai-report na ang insidente sa barangay at pinost na rin sa social media ang naturang CCTV.
Inaalam na ngayon ang pagkakakilanlan ng salarin. Sa Hermosa, Bataan naman, isang convenience store ang nasa risihan ng isang kawatan. Tumambay muna ang kawatan sa tapat ng counter at nagpalinga-linga. Maya-maya pa, dinampot na niya ang 2 cellphone. Base sa investigasyon, nalingat lang daw ng saglitang tindera para kumuha ng dustpan dahil dumumi ang alaga niyang aso. Pagkalabas niya po na tumitimbre lang po pala yung akusado, yung magnanakaw, para kuhanin po yung 2 cellphone po na nakapatong po dito sa lamesa. Agad namang naitawag sa mga otoridad ang insidente, kaya naabutan ng sospek. Napag-alamang naka-check-in ang kawatan sa hotel na katabi mismo ng convenience store. Hindi rin daw binayaran ng sospek ang extension hours niya sa hotel. Sa kabila niyan, todo tanggi ito. Wala po akong alam. Bago na po. Biktima lang po ako. Mahaharap ang sospek sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline. Sailin de la Cruz, News 5. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Para sa mga kapatid po nating PBA fans, inaasahang magiging dikdikan ng labanan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G ngayong gabi. At isa nga sa inaabangan ng fans ay ang tapatan ni na Tropang 5G import Bol Bol at Gin King star Justin Brownlee. At live mula sa SM Mall of Asia Arena na nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, bukod sa mabigat na tapatan ni Brownlee at ni Bol Bol, ano pa ang dapat abangan ng PBA fans mamaya? Andre, mainit na sagupaan nga ang inaasahan ng mga PBA fans ngayong linggo dahil magtatapat ang powerhouse teams ng PBA. Yan nga ang Barangay Ginebra San Miguel at ang TNT Tropang 5G sa pagtatapos ng elimination round ng PBA Commissioner's Cup dito sa MOA Arena. At ang pinaka gusto nilang mapanood ay yung magiging match-up sa pagitan ni Justin Brownlee at ni Bol Bol. Pero bago yan, unang laro muna tayo ngayon para sa Sunday doubleheader sa pagitan yan ng Magnolia Hotshots at ng Meralco Bolts. Pero pagkatapos nga ng tunggalian ng Meralco at ng Magnolia, sentro ng atensyon na mamayang gabi ang labanang sa pula sa asul. Bit-bit ng Ginebra ang kanilang 8-3 win-loss record. Sigurado na ang Gin King sa twice-to-beat advantage pero nais nilang sungkitin ang panghuling panalo para mas maganda ang kanilang pwesto pagdating ng playoffs. Inaasahang muling pangungunahan ni Brownlee ang opensa ng Ginebra. Yun nga lang, literal na higante ang makakatapat nila sa Tropang 5G with NBA veteran Bol Bol. Despite shaky performance ng Tropang 5G, may 6-5 standing sila ngayon at may chance pang tapusin ang elimination round with 7 wins. Literal na biggest asset nila ngayon, ang NBA veteran na kamakailan lang kumamada ng 45 points and 12 rebounds kontra Magnolia. Dagdag mo pa dyan, yung kanyang 50-point outburst over Titan Ultra. Andre, alam mo nga, naisip natin ngayon, no, si Justin Brownlee, yung isa sa mga pinakamaliit, no, na import ngayong komperensya, samantalang si Bol Bol naman, on the other end, nasa pinakamatangkad. Kaya ang saktong tanong ngayon, is it going to be heart over height o height over heart? Yan ang aabangan natin mamaya sa pagtatapat ng Ginebra at ng TNT. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Andre. Maganda nga yun, Ian, no? Isang, ano ba si Brownlee? 6'4", 6'5", tapos si Bol Bol, 7'2", 7'3", so magandang labanan yan. Pero alam naman natin, maraming fans si Bol Bol, pero mahal na mahal ng Pilipino si Justin Brownlee. Ginebra, TNT, abangan yan mamaya. Live mula sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay. Maraming salamat, Ian Suyo. Bagsak presyo ang bentahan ng bulaklak ngayong Mother's Day sa Dangwa. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Eve. Alexis, kumusta? Magkano na ba ang presyo ng mga bulaklak dyan ngayon?
Jester, sa kabilangan ng selebrasyon ng Mother's Day, naging matumal daw ang bentahan ng mga bulaklak dito sa Dangwa. Kung noon ay triple ang kanilang kinikita, nako ngayon daw maswerte na sila kung hihigit pa sa 20 ang kanilang mga kita. Kusa nang ibinaba ng ilang tendero ng bulaklak ang mga presyo ng kanilang paninda para lang makabenta. Simula raw kasi nagkaroon ng krisis sa Middle East, kahit anong okasyon pa, matumal na ang bentahan. Isa na riyan si Kuya Ricky na halos isang dekada na nagbebenta ng bulaklak. Wala sa kalagitnaan ng Mother's Day noon, ng bentahan noon, tsaka ngayon. Malaki difference. Dati ang bouquet namin umabot ng 2,500, 3,000. Ngayon, 1,000, hirapan pambili. Bagsak presyo. Para mabili pa. Kaysa naman matapon, edi bagsak presyo muna na. Kumita naman daw sila kahit papaano ng ibaba ang presyo, pero may mga nasasayang pa ring paninda. Ang dating presyo ng rose, tulips, chamomile, lilies ay 250 pesos. Ngayon, nabebenta na lang nila ng 150 pesos. Para sa 10 stems ng carnation naman, 350 pesos noon, naging 250 pesos ngayon. Ang mga bouquet na binubuo ng iba't ibang klaseng bulaklak, nabebenta ng 2,500 to 3,000. Ngayon, nasa kalahati ang ibinaba. Pero kung may mga nagtitipid sa panahon ngayon, ang senior citizen naman na si Tatay Nestor, hindi pinalagpas ang araw na ito para bigyan ng bulaklak ang kanyang yumaong ina. Aniya, isa rin daw tong pag-alala para sa mga mahal sa buhay. Parang inaalala kasi hindi naman na yun nawawala eh. Parang forever na yun eh. Samantala, candid moments at nakakatouch na message. Yan ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Mother's Day sa kanyang asawa na si First Lady Liza Marcos Araneta. Nagpapasalamat si PBBM sa pagtatag at pag-aaruga ni Liza sa kanilang pamilya. Pero bago yan, may naunang pusang Pangulo. Isang poster card kung saan naroon ang larawan ng kapatid niyang si Irene Marcos, ang kanyang ina na si Imelda Marcos, at ang kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos. Sa naturang post, binati niya ang lahat ng ina ng Happy Mother's Day at nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo ng bawat nanay. Pero parang may kulang. Ang mga netizens, hinahanap si Senator Amy Marcos. Ang ilan, tinagpang senadora at sinabing sila na lamang ang babati dito. Matatanda ang sinabi ng palasyo na mahigit 2 taon nang hindi nag-uusap si PBBM at Amy. Nakikiisa din si Vice President Sara Duterte sa Mother's Day. Sa kanyang video message, kinilala ng busy ang mabigat na tungkulin ng isang ina. Bilang isang ina, alam ko ang bigat at saya ng ating tungkulin. To nurture a child and lead a household is one of the most challenging roles any woman can take. But it is also the most rewarding. At balik nga tayo dito sa Dangwa. Ay, salamat po. At kung mapapansin niyo, ay talaga namang napakatumal nga dahil kukonti lang. Kung noon daw talagang siksika niyan, hindi nga daw makapasok yung mga motorsiklo dito o anong klase sasakyan. Pero ngayon ay pansin niyo naman na talagang pwede na sila makadaan ngayon. Yan munang latest. Jester, balik sa inyo. O para sa mga kapatid natin, may oras pa, pwede pa kayong pumunta ng Dangwa para bilhan ng bulaklak ang ating mga nanay. Muli maraming salamat, nag-uulat mula sa Maynila, Alexis Ebwe. Vocal powerhouse. Yan ang ipinamalas ni na Asia's Phoenix Morissette at America's Got Talent 2025 grand winner na si Jessica Sanchez sa special stage ng kapatid countdown show na Vibe. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Francis Rivera. Hindi lang vibe sa musika, vibe din sa sorpresa sa ating mga mother dear. Yan ang handog ng ultimate fun-powered OPM countdown show na Vibe this Mother's Day. Iba't ibang booth ang na-enjoy ng mga V's nating mami sa ginanap na Mama's Vibe, ang Mother's Day edition ng Vibe. Tulad na lang ni Nanay Jeanette na hindi lang Mother's Day ang sineselebrate with Vibe, pati na rin ang kanyang birthday. Super happy kasi balak ko talaga magpa-extension ng nail. Kaya eto, tempo, meron pala dito. At the same time, birthday ko, may pa-birthday na sa akin. Ang pamilya naman ni Kate galing Pantanawan, Batangas. Lumawas pa rito sa Maynila para maki-vibe. Enjoy po, lalo na po yung pinakagusto namin syempre yung picture taking kasi souvenir po siya. Thank you po sa experience na to, masaya po. Alam niyo kung hindi lang po kami malayo, every weekend talaga kami pupunta dito eh. Happy Mother's Day! I love you! Opening number pa lang, nag-uumapaw na ang saya ng rumampa sa Vibe Stage si Miss Universe Philippines 2026, Bea Milan Windorski.
game na nakipagsayawan si Bea kasama ang Vibe Jacks. At syempre, may pabaon pang pa-showcase ng kanyang signature liad walk. This is definitely one of the most fun appearances I've had as someone who really loves to dance. I also love to sing, but I'm not very good at it. Maraming salamat po to all the mothers out there for supporting and believing in your children's dreams. Powerful performance naman ang hatid ni na Asia's Phoenix Morissette kasama ang America's Got Talent 2025 Grand Winner na si Jessica Sanchez. Napaindak naman ang mami sa rendition ng bandang Isla Maharlika ng Black 9 hit song na Baile. At syempre, mas napasenti pa ang mga nanay sa studio nang pumasok na ang 90s OPM icon na si Renz Verano. Performing his iconic song, Ibang-Iba Ka Na. Sumalang din sa Vibe Stage ang Black One artist ng rebranded talent management arm ng TV5 na Starworks. Matapos ang concert vibe and experience para sa ating mga nanay, may mga regalo pa silang natanggap mula sa sponsors. Maging si Vibe Jack Ana Ramsey, may handog na regalo para sa mga nanay na present. Masayang umuwi ang mga mamis. Masayang umuwi ang mamis dahil sa handog na regalo ng Vibe ngayong Mother's Day. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Francis Rivera, News 5. Susunod, kaninong PR team ka? Millennial o Gen Z? Tuloy-tuloy ang balitahan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang ho na balita, nagbigay ng pahayag si Senator Bato de la Rosa sa paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition sa Cebu. Ipinarinig ang ipinadalang audio message ng senador sa event. Nagpahayag siya ng suporta sa koalisyon, pati na kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi niya tinalakay ang tungkol sa napaulat na umano'y arrest warrant sa kanya ng ICC, gayon din sa pagpapasampina sa kanya ng CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ng senador. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawan. Alam niyo po mga kapatid, feel ang generation gap. Alam niyo din dalawa to, nakikita niyo sa social media. Naintindihan ko yan po ni Andre, walang problema dyan. Ayos ah. Basta Di ba pareho tayo? Feel ang generation gap sa trending na millennials versus Gen Z. May kanya-kanya kasi silang atake sa ads noon at ngayon. Ang It's Giving main character energy ng dalawang generation, alamin sa Frontline report na ito. Laban ng millennials or Gen Zs. Yan ang trending at tumatadtad ng social media for you page o FYP natin. Ang siste, kung paano ang ads noong panahon ng millennials, aka mga pinanganak noong 1981 hanggang 1996 versus Gen Z, aka year 1997 hanggang 2012. Gaya nitong beat card ad. Essay ang atake kapag millennial. Pero kapag Gen Z, less talk, more emoji. Sabay, hawak mo ang beat. Ang jewelry brand naman na to, sinang millennial. Timeless design. Banat ng Gen Z, it's giving main character energy. Paano naman kunyari kapag may hiring? Sa Gen Z, basic. Ayan lang, hiring kami. Ano, tara? Nakisakay rin sa trend ang Department of Agriculture. Kalaisbaw lang ang peg ng SOCMED team. Habang ang Tourism Philippines, tarsier ended labubu. At ngayong Mother's Day, syempre, pagalingan din ang atake. Millennial is giving Makata vibes. Ang Gen Z, mothering.
period. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Chikadora, News 5. Sa alam ko, dalawa dito millennial. Uy, ako din millennial Grabe ah. naman kayo mga millennial. Akong pinakabatang Gen Z millennial. Ikaw yung Gen Z? Too much. Itong dalawa yung millennial, ito yung Gen Z. Next naman. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Ganun, Mga Gen Z. balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service Walang Iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.